good day guys. Ayan. So for today, ito nga pupunta tayo ng shop kasi magpapakabit na tayo ng big tire sa front natin na gulong mga paps mga mams. So yung sukat naman nito is 80-90 I think. Pirelli Angel City. So yung sa likuran naman is 100 by 80. So yun guys, yung sa unahan na lang kasi yung hindi pa natin napapalitan kasi tinapos nga tayo sa budget, no. So sabayan nyo ako mga paps mga ma'am sa pagpapalit natin dito kasi ito yung stock na sukat niya is 70-90 by 17. So yung ipapalit natin is 80 by 90 by 17. So hope na kasya siya mga paps mga mams, no. So let's go. So yan na nga guys, at saka andito tayo ngayon sa Indahag mga paps mga mams, no. So yan na yung gulong na ipapalit natin sa unahan. Yung pinuntahan ko kanina, yun nga nagmumura si Manong Papsi kaya hindi ko na pinatulan. So yan na nga mga paps, mabuti na lang meron ding nagpapalit ng gulong pala dito. So ipapakita ko na lang sa inyo mamaya yung process. So ito yung sa ilalim mga paps mga mams, no. Lumipas ng mga isang taon at mga magdadalawang taon na nga pala. So yan yung ilalim niya, yung tire sealant. So kung mapapansin nyo, kapag expire na yung tire sealant, ganyan yung mangyayari. Pero bumili naman na tayo ng bago. So ayan, ikakabit na natin dito. So yun. Kabit na rin mga paps na. Naka-tire sealant? Dito yung tire sealant natin. Bila pa rin siya? 100. Anay mo ah? Nagpalit tanong ko.
agad. Yun, no? So, yun na. Sa wakas, nakapagpalit na rin ng gulong mga paps. Tangko siya ba? Right, wakas. Yun na guys, naikabit na rin. So yeah, bayad muna tayo. Ano kaya? Diyan na, sukli ya. Salamat kaya. Hindi talaga santay sa buong mga paps. Kasi guys, at saka naikabit na rin sa wakas. So ayun, wala akong ibang choice kasi kanina yung pinuntahan kong unang vulcanizing shop, yung merong tire machine, yun nga, mukhang sabog pa eh. Sabog pa yung si Manong V. So hinamon niya pa ako ng suntukan dun eh. So umalis na lang ako para makaiwas ng gulo. Tapos pumunta na lang ako dito kahit walang tire machine. Kahit mano-mano yung paggawa niya, okay naman. Pero meron tayong naging konting problema mga paps, mga mams. Eto nga, titignan ko lang muna to kung saan ko ba to i-adjust. Kasi yung dito sa harapan, yung sukat na 80-90 mga paps, mga mams, yan, I hope malinaw dyan. 80-90 by 17, talagang sagad na siya dito eh. So may possibility na madali lang tong mapupudpud yung gulong natin tsaka makakalbo. So habang maaga pa, hanapan na lang natin to ng paraan kung paano natin to i-adjust ng paitaas. So gagawa tayo ng bracket o hindi kaya yung ibang paraan na pwede natin gawin. So i-update ko na lang kayo mga paps, mga mams. So eto na guys, meron ako naisip na paraan mga paps, mga mams, no? So eto, mukhang praktikalan na talaga to eh. Kanina ganito yung sagad na talaga siya mga paps, mga mams, dito sa gulong natin. So mapupudpud yung front natin na tapaludo mga paps, mga mams, at saka yung gulong natin madali lang siyang makakalbo if hahayaan lang natin. So kapag inangat natin to dito sa likuran mga paps, mga mams, iaangat natin ng konti, kahit konting clearance lang, nakita ko naman hindi na siya tumutukod dito, hindi na siya sumasagi dito. So pwede na natin siyang ikabit. So yung isa kong problema, kinakailangan ko ring eto nga, mukhang mag-modify tayo, di kaya magti-trim tayo dito ng kaunti sa butas para maikabit natin tong dito yung ang tawag dito yung bolt, yun, para maikabit natin yung bolt. So iaangat natin siya ng konti. I hope na kahit hindi na natin siya magkakat, hindi na tayo magkakat ng konti, basta may angat lang yung dito, kahit konting clearance lang, pwede na. Kung mapapansin nyo naman, oh, yan, mukhang napudpud na nga yung dito sa ilalim, yan, oh. So yung gagawin natin, iaangat lang to. So
So i-update ko kayo mga paps mga mams if possible ba, kasi ito lang yung nakikita kong solution talaga eh. Ito lang yung nakikita kong solution sa suliranin natin ngayon. Yan guys. So yan na nga guys. At saka buti na lang hindi na tayo nagtabas, hindi na tayo nag-cutting dito. Tsaka pwede rin dito. Buti na lang hindi na natin siya minodify o nag-modify. Kasi yung ginawa natin is inangat lang naman natin to ng kaunti para hindi lang talaga siya tumuko dito. Kasi mukhang mahirapan talaga kanina pag uwi eh. Yung dito naman sa likuran, wala naman, talagang swak na swak lang talaga siya mga paps mga mams. If more than, kung ginawa ko tong 90-90, mukhang malabo na talaga mga paps mga mams. Napaka delikado na kasi gagawa na tayo ng bracket nun eh. Gagawa tayo ng bracket sa fender, so hindi kasya yung stock fender dito sa harapan. So yun nga mga paps mga mams, is ito lang yung nakikita kong solusyon talaga sa problema natin. Hindi ko na ito patatagalin pa no, kasi mukhang mahaba na yung vlog natin. So yun guys, at saka ride safe, stay safe, you know the drill guys. Peace out.